Habang pabawas na ng pabawas sa mga araw na ating hinihintay para sa bagong taon, ay patagdag naman ng padagdag yung dami ng mga kababayan nating nasusugatan ng dahil sa paputok. Ayon sa Department of Health, pumalo na ito ngayon sa higit 70, kabilang na ang 2 batang naputulan ng daliri. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges, live. Audrey, tulad nga ng Department of Health, nanawagan na rin ngayon yung ilang ospital dito sa Metro Manila sa ating mga kababayan na salubungin na lamang ang bagong taon ng iba't ibang klase ng pampaingay tulad ng kaldero o di kaya turotot at hindi na gumamit ng iligal na paputok. Yan nga ay sa harap, Audrey, ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasusugatan dahil sa mga paputok. Ang paputok ay hindi laruan. Ito ang babala ng Department of Health sa harap ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga napuputukan ilang araw bago ang pagsalubong sa New Year. Sa pinakahuling tala ng Health Department, karagdagang 23 kaso ng firecracker-related injuries ang naitala ngayong araw. Dahil dito, umakyat na sa 75 ang bilang ng mga kaso ng nasugatan dahil sa paputok. Mula sa nasabing bilang, 2 ang naputulan ng daliri dahil sa iligal na paputok na plapla. Pinakamarami pa rin sa mga biktima ay mula sa National Capital Region o NCR. Ang ibang malalaking ospital sa Metro Manila naghahanda na para sa posibleng buhos ng mga pasyente na mapuputukan. Sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, ilalatag na ang mga gamit at mga gamot na kakailanganin ng mga pasyente. Mailalaan din silang lugar sa ospital na tututok sa mga mapuputukan. Sabi ni Dr. JP Ner ng East Avenue Medical Center, 20 hinggaan ang kanilang ilalaan sa mga mabibiktima ng paputok. So dito sa East Avenue Medical Center, handa na kami para doon sa celebration ng New Year. So every year naman ginagawa namin ito. Meron kami ng Iwas Paputok campaign. So ngayong umaga, sinisimulan na namin mag-set up ng dedicated area para sa mga firecracker-related injuries. Sa ngayon ay wala pa umanong dinadala sa kanila na pasyente na may kinalaman sa paputok. Based sa experience namin, nagkakaroon kami ng kaso sa December 31, sa Eve, usually gabi. Tapos dumadami sila nung madaling araw or after after midnight ng January 1, and usually hanggang January 2. Doon namin nakikita yung mga majority ng mga kaso namin. Pero paano naman kung aksidenteng malunok ang paputok? Ang pinaka first aid doon ay huwag pasukahin yung pasyente. So ibig sabihin, kasi di ba yung iba parang sinabi painumin ng sugar, painumin ng milk. Ang pinakamaganda doon ay huwag pasukahin. So huwag po tayo magbigay ng kahit ano. Tapos dalhin agad yung pasyente sa pinakamalapit na pagamutan para ma-assess. Samantala, payo din ni Doc Ner sa mabibiktima ng food poisoning ngayong holiday season. Ang food poisoning kasi na usually bacterial yan. So hindi agad yan, yung simptomas hindi agad nakikita. So it will take around hours or days. So pagka gano'n natuloy ang pagsusuka or pagtatae, maganda po na dalhin nila yung pasyente sa pagamutan, baka kasi may dehydration na. Audrey, sa kabuuan ay umaabot na sa 6 na biktima ng paputok yung naputulan ng daliri. At sinasabi nga ng Department of Health na maaring madagdagan pa hanggang sa mga susunod na araw itong mga mabibiktima ng paputok. Dahil nga nakasanayan na nating mga Pilipino ang talagang gumamit ng mga firecrackers bilang pagsalubong sa bagong taon. Kung ating matatandaan, Audrey, nitong January 2023 ay umabot sa mahigit 300 yung naitala ng Department of Health na nasugatan dahil sa paputok at tumalo dyan ang dinala sa East Avenue Medical Center. Audrey. Okay, Ryan, kamakailan lamang may mga nahuling na nga sa Bocaue, Bulacan na mga nagbebenta pa rin ng mga talagang malalakas na paputok, yung pinagbabawal. Pero ang problema ngayon, meron na ring bentahan online at meron na ring mga reports na nagkakabentahan ito, hindi nakikita ng mga otoridad. Ano ba ang payo ng DTI kung merong malalaman ng publiko na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok online? Well, Audrey, I understand kasama yan sa kampanya ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group yung suyurin yung mga nagbebenta dito sa online dahil mas talamak nga sila ngayon, Audrey, kumpara yung mga nasa gilid-gilid lamang or yung mga physical store. Kung kaya't nagkukumahog din ngayon yung mga otoridad na talagang isumbong agad sa kanila kung may makikita
na magbebenta online. Samantala, Audrey, sabi naman ng mga doktor dito sa East Avenue Medical Center, nakatulong ang firecracker ban na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Quezon City nitong taong 2022 na umiiral pa rin hanggang sa ngayon, kung kaya't medyo mababa yung bilang ng mga dinala ng mga pasyente sa kanilang ospital nitong nakaraang taon, kung kaya't umaasa ang East Avenue Medical Center na makikita pa rin ngayon yan ng taong bayan at matutulungan sila ng lokal na pamahalaan na ipaalala sa taong bayan na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapaputok at kanilang hinihikayat na magtungo na lamang doon sa mga fireworks display na ilalaan ng mga lokal na pamahalaan para mas maging makulay at maingay ang pagsalubong sa 2024. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.